Ngayon linggong ito, simula na ng termino ng mga bagong halal na opisyal ng ating gobyerno. At kabilang sa mga abalang-abala na ay si Camarines Sur 3rd District Representative Leni Robredo, asawa ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Inihain na nga niya ang kanyang unang panukala, ang Full Disclosure Bill na naglalayong obligahin ang mga ahensya ng gobyerno na isa publiko ang kanilang budget at financial transactions kahit pa walang request mula kanino man. Handa rin daw siyang tumanggap ng committee chairmanship sakaling bigyan siya nito. Ang mga panukalang ihahain at mga proyektong isusulong ni Congresswoman Leni Robredo. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, natin ngayon sa studio live si Camarines Sur 3rd District Representative Leni Robredo. Ma'am Leni, welcome po sa talakayan. At nanonood yata yung buong Naga City. Okay, kamusta na ho yung unang linggo nyo na bilang kongresista? At bahagi ho kayo na majority, di ho ba? So, hindi pa. Hindi pa. Nade-determine kasi yung majority after mag-elect na ng speaker. Wow, Speaker of the House. alam na niya. Okay, sumabak ho kayo sa highly specialized legislative coaching program sa Development Academy of the Philippines. So, kailangan ho ba yun o bilang bagong member ng Kamara? Ako palagi ko kailangan. Obligasyon namin na paghandaan yung aming trabaho. Marami pa naman kami hindi nalalaman. Pag nais mong pagbutihon yung trabaho mo, talagang gagawin mo yung lahat para maging handa ka. Okay, hindi pa ho kayo nakakasulong sa inyong trabaho. Mukhang may mga ilang issue ng lumabas, no? About sa isang foreign donation daw po at pwedeng ground ng disqualification. Ito, yung mga hindi tumanggap ng pagkapanalo nyo. Siyempre, yan na yan. So ano, pakilinaw po ito. Alam mo kami kasi mga kandidato, nagsasubmit kami ng Statement of Donations. Opo. Doon sa Statement of Donations ko, nilagay ko yung lahat na tinanggapan ko ng donasyon. Isa doon si Attorney Lloyd Nicolas Luis. Siya kasi ay dual citizen. Okay. Ano siya? American saka Filipino. Pero ito kasi before ako tumanggap sa kanya, pinag-aralan talaga namin kung pwede akong tumanggap. At walang pagbabawal sa batas na tumanggap sa isang dual citizen. As far as Philippine laws are concerned, Pilipinas siya. Ang hawak niya, Filipino passport. Meron siya mga properties dito, meron siya negosyo dito. Walang bawal para tumulong siya sa isang kandidato sa eleksyon. So, ibig sabihin, pinag-aralan at malulusutan itong isyong ito. Pinag-aralan, saka alam namin na wala kaming ginawang hindi nararapat. Okay. Isa sa mga naihain yung unang panukalang batas, yung Full Disclosure Bill. Nung panahon po ni Secretary sa DILG, yan din yung unang memo niya, di ba? Sa mga local government. Pero dito ho ba, ano ho bang layunin nitong Full Disclosure Bill sa ahensya ng gobyerno? Yung Full Disclosure Bill kasi, unang-unang inihain ito ng asawa ko nung kauupo niya lang bilang DILG Secretary. Opo. Bale lahat na LGUs parang nire-require na yung lahat na financial transactions nila i-publish. Okay, isa publiko. Kahit walang request. Gusto kong sabihin, kahit walang request, yan ay readily available sa kahit sinong gustong malaman yung public transaction sa bawat LGU. After no, nagkaroon din ng mga initiatives sa Department of Budget and Management, si Secretary Butch Abad. Yun naman, meron siyang tinatawag na transparency seal. Na parang pareho din yung requirement, yung mga national government offices, required din na isa publiko yung lahat na financial transactions niya sa kanyang official website. Kaya itong final natin, parang ini-institutionalize lang natin yung dati ng efforts. Actually, parang required na siya. Okay. Ini-implement na. Papaalala lang. Majority nagko-comply na. Pero yung gusto kasi natin, isabatas ito para kahit sino yung nakaupo na yung kahit magpalit yung leadership, sigurado pa rin tayo napapatupad. May disclosure pa rin. Makakuha kaya yan ng suporta sa Ako sana. Wala namang dahilan para harangin ito ng kung sino matakot man. sila, no? Kasi ito parang pinipilit natin yung mga opisyal ng gobyerno sa mga opisina na talagang umiwas sa mga hindi ka nais-nais na mga practices. So parang ano rin to, FOI bill. Halos. In a sense, parang ganun din. Meron lang mga basic differences. Unang-una yung Public Disclosure Bill, Full Disclosure Bill,
parang nire-require niya kasi yung financial transactions lang. Pero ang kaibahan naman nito sa FOI kailangan mong i-request yung information. Pero sa full disclosure bill, kahit hindi mo nire-request, dapat available. Mismo yung nasa gobyerno na, no? Okay. Bali si Governor Mix Villapuerte, ano niyo ho siya? Sa dugo ni Secretary? Pamangkin o... Parang pamangkin. Parang pamangkin. So, kasi ang inaasahan natin, kasi localized din po kayo, no? Yung 3rd District ng Camarines Sur, ano ba mga inaasahan ng constituent na nagbigay ng mandato sa inyo? Ako marami tayong parang panaginip para sa 3rd District. Yung 3rd District kasi is Naga City plus 7 other municipalities. Parang kinukumpara namin ngayon yung parang yung nasaan na ba yung mga munisipyo, nasaan na ba yung Naga. Parang ang layo na kasi ng Naga kumpara dun sa mga karatig na munisipyo namin in terms of education, in terms of health, in terms of livelihood. Maraming bagay. Yung sa amin gusto namin habulin eh. Gusto namin habulin yung Naga pero naiintindihan namin na hindi namin yung kayang ako lang. Kailangan pagtulungan ito ng hindi lang yung mga namumuno pero pati na din yung aming constituents. Kaya yung sa amin naman ngayon, talaga nagre-reach out kami sa lahat. Kahit hindi mo kapartido, parang gusto mong iabot yung iyong kamay para pagtulungan nyo kasi nasa tulungan lang naman yung lalo mo mamamaximize yung resources ng gobyerno. Opo. Medyo isang taon ho mula nung iniwan tayo. Halos. Ni Secretary si Pogi, ni Secretary Jesse. Kamusta na yung pamilya? Kayo ba nararamdaman nyo na kahit pa paano nandyan siya, ginagabayan kayo? Dahil siguro kung buhay siya ngayon, baka hindi kayo tumakbo eh. Sigurado yun. Diba? So ngayon po, kamusta na ang pamilya? At, okay naman kami. Yung ganito kasi, Igan, parang may mga good days, may mga bad days. Siyempre. Pero yung kabutihan naman sigurong naidulot kung meron man nung aking pagkandidato, parang lalo mong ramdam na andyan siya sa lahat ng oras. Kasi ang dami kong nakayanan na gawin na hindi ko alam na kaya ko pala. Ang daming mga desisyon na nagawa ko na hindi ko alam kung saan ko hinugot. Para nga daw ni-resurrect mo siya para maramdaman uli ng mga nagmamahal na nandyan pa rin siya. Sabi nga, Iga, sabi oo. nga ng aming mga kasamahan, paminsan daw, parang nasasaniban ako ng asawa ko. pero ano naman yun, parang it gives us a lot of comfort na nararamdaman namin araw-araw, oras-oras na andyan siya. Pero siyempre, nasanay ho kayo mag-bus eh. So, hanggang ngayon naman. Ibig sabihin, so pag may trabaho kayo sa kamera, nandito naman yung meron kayong parang halfway house dito, tapos weekend ho, magbubusuli kayo pabalik uli ng Naga. Ganon din ho yung schedule. Ganon kasi yung aming trabaho. Parang kalahati ng linggo namin andito kami. Thursday naman ang session lang. Tapos kalahati naman andun sa constituents. Kasi kami naman, local kami eh. Parang yung pinagsisilbihan mo yung constituents mo sa iyong distrito. Kaya kailangan talaga umuwi kami para kami mismo yung nakakaalam kung ano yung mga pangangailangan nila. Ayan, okay. Ma'am Lenny, kausapin niyo po yung mga taga-Naga City sa 3rd District. Ayan, yung ng Camarines Sur. Go ahead po. Yung sa amin lang po, alam natin na tapos na yung eleksyon. Kalimutan muna natin yung mga pinagdaanan sa politika. Napakahalaga po na magtulungan tayo. Kasi nasa tulungan lang naman yung makakamit natin yung ating mga gustong gawin. Yung lahat kasing parang mga promises ko nung eleksyon, talagang bala kong maibigay. Pero mas magiging madali ito sa akin pag yung cooperation talaga ng lahat andyan. Yung sa akin lang naman, parati kong sinasabi, mas mabuti sana mangarap tayo ng sabay-sabay. Para yung pagtahak natin ng landas papunta sa pangarap natin, iisa lang. Alam mo, napakahirap na parang basta ka lang tumutulong na wala kang parang isang daan na patutunguhan kasi marami nasasayang. Kaya yung pag-uwi ko nga ngayong mga darating na araw, talagang yung aking agenda, makipag-meet hindi lang sa mga namumuno sa ibang lalawigan, sa aming lalawigan, saka sa ibang munisipyo, kundi makaharap din yung mga namumuno ng mga government offices para pag-isahin namin ano ba yung mga kakayahan ng bawat isa at isa lang yung programang gagawin namin para walang kokontra. Oo, para hindi nasasayang, para na ma-maximize lang parate. Good luck ho, Ma'am Lenny, at God bless. Parang
Magaling ko kayo pagsalita. Hindi. Nahiyain kasi si Secretary pag nandito. Okay, maraming salamat, Camarines Sur 3rd District Representative Lenny Robredo. Opo, hindi po siya nakachinelas. Siya po babae po ito. Yan po, naging talakayan. Magbabalik po ang unang hirit.